excess water lang. Hindi, walang abnormality sa sodium mo. Okay. This leads to increased tubular flow, but potassium secretion remains unchanged. Hindi niya maapektuhan kasi hindi niya naapektuhan ito. Okay? The flow increase is due to dilated tubular fluid, not the higher sodium content. Wala ito. Okay? ADH decreases flow of tubular fluid. Decreased tubular flow reduces secretion of potassium. Okay, acid balance, acidosis, more or less alam niyo na, reduces potassium secretion via two mechanisms. Okay, acidosis, inhibition of sodium potassium, reduce your permeability to potassium. Inhibits ROMK, results decreased potassium secretion. Alkalosis, opposite effect ng acidosis. Okay? Ay, teka. Time-dependent. Time-dependent effects. Oops. Dami pa, oh. Nasaan yan? Phosphate pa yan. Ayun. Okay. Time-dependent effects. Metabolic acidosis. In acute, similar to acute acidosis. Chronic metabolic acidosis lasting several days. Urinary potassium excretion increases despite inhibitory effect of acidosis. Mechanism: chronic acidosis inhibits sodium-potassium ATPase, reduce the absorption of water and sodium, and leads to increased flow of tubular fluid in the ASDN. Reduce water and sodium chloride reabsorption, decrease your extracellular fluid volume. Stimulate secretion. Okay. Glucocorticoids. Glucocorticoids increase urinary potassium excretion. This effect is mediated by increasing GFR, enhances urinary flow rate, a potent stimulus of your potassium excretion, and by stimulation of GLP-1 activity. Now, phosphate. So, phosphate, calcium, magnesium. Tatlo pa. The role of phosphate in the body. One is mineralization. Okay? You have mineralization, kay part yan ng bone matrix mo ang phosphate. Okay? Kung walang phosphate, walang pati calcium, wala kayong buto. So, the phosphate is 85% in the bones. Lahat ng phosphate sa katawan mo, 85% yan nasa buto. Okay? Therefore, the bone is the major reservoir of your phosphate as part of your bone matrix. Intracellular, sa loob ng cell, which is 15%. 15% lang. 85 plus 15, 100. So inside the cell, you use your phosphate for what? For your DNA, for your RNA, for your energy, and part of your metabolic intermediates, glucose 6-phosphate. Okay? Extracellular is just 0.5. Found as inorganic phosphate. Okay? Usually to buffer the hydrogen ions in the plasma and in the urine. Ito pag-uusapan natin next meeting. Okay? Pag-uusapan natin to next meeting. Ano yun? May trend? O barcode? Okay, renal handling. Protein bound. Your phosphate, just 10% is protein bound. Pag protein bound ang
substance, it cannot be filtrated in the kidney. Nakita yung message. Di ba? Kasi hindi mo pinifilter ang protina. So, anything na bound, hindi mo mapifilter. So, yung mga gamot, kung protein bound yun, hindi mo ma-excrete sa kidney. Malinaw ba? So, filtered protein is 90%, phosphate protein. Filtered phosphate is 90%. 70 is reabsorbed in the proximal convoluted, and the remaining via 15% is the proximal straight. Here is through sodium phosphate co-transporter dito sa convoluted. Sa straight, 15% proximal straight. Okay? So, kapag 70 tsaka 15, you have 85%. Diba? Hindi kita. So, 85%, that means 15% of filtered phosphate is excreted. So, proximal convoluted tubule ang absorption niya. Okay, now, the reabsorption is, 70 and 15 is saturable. Anong ginana niya? Sodium phosphate co-transporter. So, kailangan niya ng transporter. Pag may carrier ka, may dynamic yan. Di ba? So, kung saturated siya, hindi mo na siya kung carrier would be saturated, hindi mo na yan magagamit. Hindi mo na siya ma-absorb. Therefore, your phosphate has TM. Okay? TM. Yung pang tawag nyo pa sa boyfriend nyo, TM. Sino TM? TM yun, di ba? Ha? Di ba sa cellular, may TM, may token text. Kapag may token text mo ka, wala na, di ba? Pero doon dati kung kapag may pag TM is low, di ba? Pero yung token text, hard. Kapag naka-token text ka, may ka-text ka na, may ka-talk ka pa. Okay. Beyond the proximal tubule, reabsorption is minimal, influenced by dietary phosphate and your parathyroid hormone. Okay, regulation by parathyroid hormone. Your PTH inhibits sodium phosphate co-transporter. Diba? Sino ba magre-reabsorb? Sodium phosphate co-transporter. Yung sodium phosphate co-transporter is part how you absorb your sodium in your proximal tubule. Reduces phosphate reabsorption. Promote phosphaturia. So kung may parathyroid hormone ka, nasaan ang parathyroid hormone? Parathyroid, it is around the thyroid. Doon sa taas at sa baba, sa likod ng, pag nandiyan yung thyroid mo, sa likod ng thyroid, pag tinanggal mo, ando doon yung parathyroid hormone. Kaya kapag nagpapa-opera kayo ng thyroidectomy, tapos tanga-tanga yung doktor nyo, pagtanggal ng thyroid, kasama ang parathyroid. Okay? Eh yung parathyroid na magpapasok ng calcium mo. Kaya magka-hypocalcemia ka. Kaya ka maninigas. Tetany. Okay. So, reduces phosphate reabsorption. So, parathyroid inhibits your sodium phosphate co-transport. Hindi papasok ang phosphate together with your sodium. Diba? Pag hindi mo pinapasok si phosphate, itong portion ng sodium na papasok dyan, hindi yan papasok. Okay. PTH bind to the basolateral receptor of the PC, of the proximal convoluted tubule. Okay, ito yung PTH.
basolateral. Andito siya. It activates the adenylyl cyclase and produce cyclic AMP. Cyclic AMP. Now, your cyclic AMP will inhibit the sodium phosphate cotransporter. Okay? So what will be the urinary marker for PTH action? Increase your phosphate expression. Increase your urinary cyclic AMP. Phosphate as urinary buffer. Unabsorbed phosphate now binds to the hydrogen in the distal tubule and collecting ducts. Forms titrable acid, yung dihydrophosphate, which help excrete your hydrogen to maintain the acid-base balance. I-discuss natin to dito sa acidification of urine next meeting. Acidification, kanina concentrating, okay? Susunod acidification. Okay? Para hindi ka mag-acidosis. Kailangan ilabas mo. Now, calcium. Calcium, kanina ilang percent ang phosphate sa buto? 85? 85 ba? Hindi. Okay. Ang buto mo, 99% calcium. So, nasa ng calcium na nilalaklak mo? Nasa buto. Okay? Tapos sasabihin ni Anlin, bone bank. Yun na, bone bank daw, sabi niya. Most calcium is stored as hydroxyapatite crystal of the bone, acting as bone reservoir. Dynamic ang calcium. Kikinig ka ba kayo? Ayaw nyo na. Please na lang. Mind you, kasama ko sa quiz ko, 5 questions. Huwag kayo makinig, bahala kayo. 5 questions to. Okay, sige. Dynamic ang calcium sa buto. Kaya pag labas kayo ng labas ng calcium, hihina ang buto niya, mapapracture ang buto niya. Kaya tinatawag ni Anli na bone bank. Kasi pag kailangan mo ng calcium, hindi ka nakakalagay ng calcium, pero gamit siya ng gamit ng calcium. Kasi kailangan mo yung calcium. Okay? So, hihina, osteoporosis. Kung nag-osteoporosis ka, babanggain ka lang ni Torres, bali na ang buto mo. Sabi ni Torres, mas kaya dyan, nagmamadali ako. Sabi ni si Kuwait kita eh. Okay, ano pa ba lang sabi ko? Ayan. Now, the fraction of okay. How much of your calcium is in the ECM, in the blood, in the plasma? It is just 10 mg per deciliter. Okay? Now, yung 10 mg na yan, total yan. Okay? Meron tayong tinatawag na protein bound, which is 40%, which is attached to the albumin, and not filterable, and it's not usable. Okay? There's complex fraction, 10% bounds to iron, phosphate, citrate. And the biologically active calcium para sa system natin na ginagamit, okay, is, di ba ginagamit kayo ng calcium? Action potential, your calcium in your heart, your plateau, calcium yan. So, ang metabolically active calcium is your ionized calcium, meaning it's a free calcium. So, pag kailangan nyo yung, hypocal ba yung pasyente ko? Bakit nagtetetaning? O hypercal ba yung pasyente ko? Ba't nag-renal failure? Kasi pag mataas ang calcium mo, magbabara yan sa tubules mo. Nag-renal failure yung pasyente mo. Okay? So, tapos nawawalan sa sarili,
Okay, so moans, groans, bones, tones, hypercal. Moans, hindi ka makilala. Moans, bones, ang sakit ng buto. Moans, bones, throats, nagko-constipate. Ha? Moans, bones, groans. Tsaka ngayon, pag internist na kayo. So, ionize is the biologically active. Renal handling of calcium. Proximal reabsorb 67%. Reabsorption is passive through tight junction to the paracellular. It is tightly coupled with the sodium reabsorption due to the solvent drug. Okay? Pagpasok ng water, kasama ang sodium, kasama ang calcium. Regulation changes in sodium reabsorption directly affect calcium. Diuretics that inhibit your sodium transport reduce calcium reabsorption. Thick ascending limb. Okay? Percentage of reabsorption is 25%. Mechanism, the primarily paracellular, driven by the lumen positive potential generated by NKCC. Ano yung NKCC in the thick ascending limb? This is inhibited by what? Your loop diuretics, di ba? Anong sabi niya? Sodium, isa, pasok. Potassium, pasok. Chloride, dalawa. So, ilang positive yan? Apat. Ay, hindi. Dalawang positive, dalawang negative. So, electron neutrality. Electron neutral to, di ba? Tama, tama? O, naintindihan na? Okay. But, yung sodium mo, pagdating dito, anong gagawin ni sodium, potassium pa? Ilalabas niya yung sodium. Yung sodium mo dito, pumasok. Eh, anong ginawa niya dito? Pinasok niya yung dalawang potassium. Okay? Pagkatapos, eto, ano tong Roncaine? Ilalabas niya si potassium. Okay? So, ano nangyari? Pasok ang dalawang sodium, nagpasok ka ng dalawang chloride, dalawang negative, pero naglagas ka ng potassium. Ano mangyayari sa lumen? Magiging positive. Lumen positive potential. Naintindihan? Sodium actively pop out of the cell into the interstitial. Okay? 2 chloride possibly diffuses. Okay, via the chloride diffuses. Okay? So kung lumabas si chloride, ilabas mo si potassium. Most potassium is recycled back into the tubular lumen via your Roncaine. So ano magiging creating the lumen positive potential? Malinaw na? Umikot lang tayo, pero naging positive ito. Tama? So importante ito, maging positive. Okay, bakit? Kasi the positively charged, ito, positive na to, that will repel other positive ions, particularly your calcium and magnesium. Pasok dito. Hindi lang pinakita dito. Pasok. Malinaw? So, paano pinasok ni reabsorb sa distal, sa thick ascending limb? This is through the positive lumen potential produced by your NKCC. Okay? So approximately 25% of filtered calcium and 60% of your magnesium biotal. Okay? Through this process. Loop diuretics, furosemide, that will with your sodium potassium chloride co-transporter, di ba? Loop diuretics abolishes the lumen potential of the tube. That will reduce your calcium reabsorption. That will lower the calcium of your patient. That will lower the serum calcium used to lower your calcium. Tama? So that's why in patients with hypercal, we give diuretics.
But actually, ang pinaka-importante, you have to hydrate the patient first. Kasi kailangan mo siyang paihiin. Okay? Wala siyang iihi kung wala siyang tubig sa katawan. So first thing first, hydrate the patient 4 to 6 liters in 2 to 3 hours. Hydrate. Almost fast drip, di ba? Kasi fast drip 1 liter in hour. 4 to 6 hours, pwede na yun. 1 liter an hour. Kasi baka mag-congest. Kung bata, walang problema. Fast drip ng 1 liter, kaya ko yan. 30 minutes, o sige. Then, tsaka ka magbigay ng diuretics. Ng loop diuretics para bumagsak ang calcium. Iihi niya. Okay? Okay, in the distal convoluted, the percentage is just 8%. The key distinction, calcium reabsorption here is active. Kanina, puro passive. Independent of your sodium. Yung NKCC, co-transporter yon. Pero in relation, this one, the distal, is independent of your sodium. So, apical membrane has the TRPV5 channel, or the transient receptor potential vanilloid 5. Here. Cytosol, in the cytosol, the calcium binds to calbindin. Here. Calbindin 28. Okay? To prevent toxic intracellular calcium accumulation, then, in the basolateral, calcium is transported into the blood via calcium ATPase, active transport, and sodium-calcium exchanger. Pasok si sodium, labas si calcium, which is a secondary active transport. Now, regulation by PTH. Diba? Parathyroid. PTH is parathyroid hormone or parat hormone. Parat hormone. Isa lang yun. Increases the number of activity of your TRBP5V5, increases activity via cyclic AMP, promoting reabsorption in the DCT. So, kung parathyroid, it will reabsorb your calcium papunta sa dugo mo, so yung level ng calcium mo ma-maintain. Kaya pag tinanggalan po ng thyroid, kasama yung parathyroid, wala na magre-release ng parathyroid hormone. So yung sa distal collecting tubule and distal, wala siyang effect, walang epekto, wala kang parathyroid. Wala kang reabsorption ng calcium. So after a week, pagka-opera mo, nasa emergency room. Ano nangyari sa iyo? Nag-opera lang po ako 1 week, 2 weeks ago dyan. Ano pa siya ako? Ano pa nangyari? Bakit po naninigas? Historyhan ko. Nag-opera ka pala sa surgery department. Ang galing-galing. Kaya pag magpapa-opera kayo ng thyroid, wag sa surgery. Sa ENT. ENT. Ito lang ino-opera nila. Head and neck. Ang surgery lahat. Sino mas magaling? Ano nga request? Ikaw magbabayad. Ano? Charity? Kahit sa charity ka, pupunta ka sa ENT. Diba? Hindi ka pupunta sa surgery. Hindi sabihin kay doktor, ano? Sa ligada, tsaka kay doktor, ano? Doktor, deskipado. Pupunta ka kay Dean. Libre pa kayo. Okay? Oo, man. Paano mo talaga naman? Gusto mo gagawa ako. The beauty is in the eyes of the beholder. Hindi ka naman sinabing pangit. Ay, ano to, Lance? Ay, thiazide inhibits sodium reabsorption in the distal tubule. Increased calcium reabsorption. Mechanism is unclear, possibly linked to the reduced intracellular sodium level, enhancing calcium transport across the basolateral. Useful in preventing calcium loss or in the management of kidney stones.
Okay, this is the ceremony of the calcium reabsorption. Okay? Picture kayo ng picture. Bibigyan ko kayo ng kopya nito. Next year, pag-ulit nyo. Ha? Magnesium. Okay, last na. 15 minutes. Magnesium, essential ion in the body. Critical role in enzymatic reaction, cellular processes, electrical and vascular stability. The level of magnesium, ito lang, lagi nyo itong namimiss nyo. Electrolytes, di ba? Request, sodium, potassium. Ayaw tumaas-taas ng sodium at ayaw tumaas ng potassium. Pala, bagsak pala yung magnesium. Okay? Okay, normal serum level 1.46 to 2.68, protein binding 20%. Mainly albumin, hindi mo makifilter sa kidney. Filterable fraction is 80%. Renal handling, the nephron reabsorbs 95%, leaving only 5%. Proximal tubule, 30%. Okay? The smaller proportion of filtered magnesium is reabsorbed here compared to their sodium, calcium, your water. Pag tinignan niyo yung ions, ang pinakamababa, magnesium. 30% lang sa proximal. Samantalang di ba lahat ina-absorb sa proximal? Di ba? Your bicarb halos 90% sa proximal. O pagdating dito, magnesium, 30% lang. The absorption occurs mostly to the paracellular solvent drug and electrochemical gradient, meaning it is passive. In the thick ascending, dun siya madami, 60%. Primary site, this is the primary site. Lumen positive, di ba? Nakita natin kanina, paano nagkaroon ng lumen positive potential? Because of your NKCC. That drives your calcium and magnesium paracellularly. Okay? Loop diuretics, furosemide, blocks your NKCC, impairs your magnesium reabsorption. Distal, 5%, magnesium here is transcellular, regulated by hormones and magnesium level. Magnesium reabsorption in the distal is not influenced by sodium. Excretion, approximately 5% is filtered, is excreted in the urine. Okay, clinical implication, magnesium imbalance, hypomag, causes loop diuretics, malabsorption, chronic diarrhea, alcoholism, PPIs. Ano yung PPIs? Proton pump inhibitors. Effect, hypocal impairs magnesium, dependent calcium cyclic AMP generation reduces her PTH secretion. Cardiac arrhythmias, disrupted electrical stability increases the risk of torsa de pois. Torsa de pois. Cardiac arrhythmia na hindi mo maintindihan. Kumuha ka ng ballpen, gumaganyan-ganyan ka, torsa pa, pois. Yun ang makikita mo sa ECG tracing. No, nagsasabog ng COVID virus. Okay? Pag nakakita kayo ng torsade po, matakot na kayo, mag-a-arrest na yung pasyente nyo. Kumuha kayo ng Depig. I-Depig mo yan. Usually, ang defibrillator, nagsasadate. Kaya di ba pag hindi naman siya gising, hindi naman siya coherent, pero pag magko-convert kayo ng atrial fibrillation, gising na gising yun, ha? Isa sa date nyo, sasampali kayo naman. Pero pag dying, pero pag gising, isa date nyo muna, ha? Hindi yan emergency. Di ba nakikita nyo sa TV? Di ba defibrillator? Oh, ano sabi nila? Clear! Sisigaw talaga kayo ng clear, ha? Baka mamaya may himatay clerk or intern. Na-electric
clear. Diyos ko. Sisigaw talaga kayo ng clear. Tsaka tignan mo yung sarili mo. Baka nakadikit yung hita mo dun sa bed. Bakal yun. Tsunga. Huwag kang tatanga-tanga. Okay? So, hypo-K, magnesium deficit inhibits your ROMK, increasing potassium excretion. So, kung hypo-K yung pasyente mo, takot-taka ka, ayaw tumaas ng potassium. Bigay na ako ng bigay ng potassium. Okay, bigay ka na ng bigay ng potassium. Ayaw tumaas. Tignan mo yung magnesium bumol. Kasi hypo-K inhibits your ROMK, increasing your potassium excretion. Okay? So, di lang lalabas din yung potassium. Kasi hindi mo naintindihan, lagay ka ng lagay ng potassium, magnesium mo pala may problema. Okay? Hypermat causes renal failure, excessive magnesium. Intake, liter G, hindi liter F, liter G, muscle. Kasi di ba yung pare nag-liter G? Di ba? Liter G din yun. Okay, muscle cardiac arrest. Cardiac and vascular cardiac stabilizes electrical activity. Deficiency, you have prolonged QT. Prolonged QT interval. Mag-a-arrhythmia yan. So, titignan mo yung pag nagtingin kayo ng ECG, titignan nyo rin yung QT interval. Usually, namimiss, hindi natin binabasa yun eh. Tignan nyo yung QT interval, baka arrhythmia yung pasyente. Vascular magnesium relaxes smooth muscle. Deficiency causes vasoconstriction, contribute to hypertension. Okay, quiz! Ihi muna.